Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin mo? Energy! Ayan. Ako po ang yung Tita Cora. At ako naman po si Kapitana Sisa. Ayan. At kami pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ayan. Mga good morning sa lahat ng ating mga pangga all over Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga papa driver na kasalukuyan ngayon na binabagtas ang matraffic na kamay nilaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Oo, diba? Siyempre sa lahat pa din po ng mga nakatutok via online. Yes. Hindi ba na nakakaloka to the highest level? Ay talagang maraming salamat sa mga kayong panig ng Metro Manila, ayan, Mega Manila. Hello po. Siyempre sa iba't ibang parte ng mundo na nanonood sa atin via Team Replay sa ating YouTube channel. And of course sa mga nanonood via TikTok, hello po sa inyong lahat. At siyempre sa mga nagba-birthday ngayon tulad na lang ni Farah Dalumen, happy birthday sa'yo. Sino si Farah Dalumen? Parang diba? Familiar yung pangalan. Si Farah the Dora Explorer. Diba? Oh. Yes. Farah, happy birthday. Oo nga. Diba na nakakaloka. Pero bago tayo, since birthday ni Farah, mamimigay na tayo ng papremyo. Pero hindi ka mamimigay basta-basta nang hindi nagpapakilala. Tama. Diba? Kaya nga naman, eto na. Bing Bing, pasok! Pangga Bingo Plus Panalo! Diba? Siyempre, ang Pangga Bingo Plus Panalo na ito hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako po ang inyong Tita Cora. At eto na tayo ng kaukawin, ang bola ng kapalaran. Kaukawin mo, Papa. Kaukaw? Una na. Ang bola, mahiwagang Bingo Plus number for the day ay, ayan na, ilagay natin dyan. Yan. Tignan nyo mabuti ha. Sayang naman ang chance kung sakaling matapat ulit sa Baklitas ang roleta mamaya sa programa ni Kuya Chico. Nako, baka sakaling kayo ang manalo ng 500 pesos. At ang ating lucky number for today ay, yan, 39! Diba? Para sa programa ng Baklitas, ang lucky number for today yan na hatid ni Bingbing ay 39. Ayan, ang tabayanan nyo yan mamaya doon sa mga nakikinig sa atin sa mga radyo. Ang numero po ay 39. Sa mga nanonood naman via our online, tignan nyo mabuti. Pwede nyo yan i-review mamaya sa ating YouTube channel o sa mga TikTok accounts. Dahil ikaw baka kung sakaling sa Baklitas matapat ang roleta at masabi mo ang aming numero, ay may chance kang pwedeng manalo ng 500 pesos on air and 500 pesos online. Mare, dalawa late ang Bingo Plus. Dalawa ang binibigyan natin ng papremyo. Maliit na bagay yung 1,000 pesos in a day. Dalawang winner ng tig 500. Kaya maliit na bagay. Tutukan nyo. Maliit na bagay, syempre. Ganyan kagalante ang Bingo Plus. Diba? Na nakakaloka. Para syempre, pasasalamat na rin ang Bingo Plus sa lahat pa din po ng patuloy na nagda-download ng kanilang mga apps on their cellphones. Kaya kung wala ka pa niyan, download the app now. Correct. Syempre, ang Pangga Bingo Plus Panalo na ito ay hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Let's make some chika, ulala. Yes. Diba? But by the way, Mare. Bye, Bing Bing. Yan. Sino ang kausap mo kanina? Sino? Kanina. Si Danuel. Ang nakakabuntis sa atin. Oo. Si Danuel. Hindi daw siya makaka-deliver. Bakit? Dahil delivery daw nila na sa Ermita. Baka bukas pa daw tayo kumain. Ay, but anyway, Mare, mamaya na tayo magchikahan tungkol sa pagkain. Diba? May babatiin ka ba? Lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin, of course, diba? Maraming salamat po sa walang sawang, alam mo yon na
nakikinig at tumututok sa Energy FM. Sama kayong panig ng Metro and Mega Manila. Maraming salamat po. Hindi ba? Yun. Ako may gusto lang akong pasalamatan. Itong Chinita Niche, kasi ang dami nagtatanong sa akin saan daw ako bumibili ng plus size kong damit. Ay, minsan taray. sa Shein. So, ang tari pala ng damit mo ngayon, no? Ang lakas maka-small loud eh. Oo. Diba ang ganda? Doon ang galing. Sa Chinita Niche. In fairness. Ngayon, Mari, kung gusto nyong bumili, ayan. Alam niyo na kung saan. Tama. Oo. Diba na kung gusto nyo lang. Oo. Kung gusto nyo ganito din yung mukha naman. Diba? Mukha pang ninang, no? Ang ganda, in fairness. Hoy. I love it. The quality is very good. Yes. Ayan, it's a yes for me. Yeah. You're so synthetic today, Pero ang ganda nga. I love the color. Diba? But anyway, Mare, eto mas maganda ang kulay. Ano? Kasi Mare, ito yung mga tinagurian natin pampakulay ng buhay sa Showbizlandia. Mga bakla. May bakla, mayroong babae. Oo. Pero iisa may lang lalaki. yung idinimanda. Ay, bakit? Kasi Mare, nagbigay na ng pahayag itong si Nanay Christy tungkol sa pagdidimanda ni megastar Sharon Cuneta sa kanya. Bakit? Ano na? Natanggap na niya yung reklamo? Yes, yata. Mare, kasi meron na siya mga binabanggit tungkol dun sa mga malicious scam. Ngayon, Mare, ang chika ganito daw. Aneka. Kasi di ba chinika niya tungkol, kamakailan lang ay chinika niya yung dahilan, yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan itong mag-inang Sharon Cuneta at saka si Casey Concepcion. At tayo din ay nangako na hindi na natin sana pag-uusapan ito. Pero dahil mainit ngayong chika, ay pag-usapan natin at yan naman ang gustong-gusto nyo, yung chikang maiinit. Since sabi nga ni Meme, dahil tayo ay mga cloud chasers, gusto natin yan. Ano ba gusto nyo pag-usapan natin? Yung paghiwalay ni Gabi at ni Sharon? Matagal ng panahon yun, di ba? Ano daw? Eto na nga ang chika. So, idinitalya na naman niya. Akala ko ba nakausap na siya ni Casey, di ba? Sa kanyang pagdidetalye, Mare, ang sabi nga niya doon ay pinadalhan siya ng card nitong si Casey Concepcion upang nang sa ganon ay ipahayag na sana daw ay matigil na. Hindi naman matigil, sana daw ay parang gano'n din, matigil yung pinag-uusapan nila tungkol doon kasi may mga madadamay ngang tao. Pero nagpahayag nga itong si Nanay Christy ng paghanga kay Casey Concepcion dahil nga doon sa ginawa niya na nagpaabot siya ng mensahe. Kasi una pala, Mare, ang bet pala ni Casey ay mag-three-way call sila or magkita in person. Pero ang sabi ni Nanay Christy daw doon sa nagpaabot na kaibigan, hindi na kailangan. Marunong naman kaming gumamot ng sugat. Okay. So, kumbaga parang ina-admit nila na, okay, sige. Since, alam mo yun, you want us to stop, we'll stop. Ganon. Alam mo, gumamot ng sugat, ang langgasin nila si Casey. Sabi niya, alam mo na, Wendell, magpakulo ka ng daon ng bayabas. Diba? Lalanggasin natin si Casey. Hindi bagong tuli si Casey. Iyan ka na naman. Yung utak so much information. Wow! Coming from so much informative. Pero so much informative. Yung ginugulo yung utak mo, no? And manipulative. Eto na, chika. Ngayon, napag-usapan din nila sa episode ng kanilang ng kanilang vlog sa isang YouTube channel nila na may pagkakataon nga daw last 2022 para mga ganon. Kasi ang sabi daw ni Megastar, 2021. Nag-reach out daw siya ng 2021 kay Nanay Christy upang nang sa ganon ilinawin ang mga bagay-bagay. Pero ang sabi ni Nanay Christy, parang mali yata yung timeline ni Megastar. Kasi kung matatandaan daw, yung 2021 medyo mainit pa ang pandemya. Pero nag-reach out nga daw itong si Sharon Cuneta kay Nanay Christy pero hindi 2021. At aminado po itong si Nanay Christy na hindi talaga niya sinagot yung mga tawag ni Megastar. Dahil minsan daw itong si Megastar Sharon Cuneta ay wala daw respeto sa oras ng iba. Ganon. So, ibig sabihin ngayon siguro wrong timing. Oo, kasi ang sabi doon ni Nanay Christy, Mare, may mga pagkakataon daw na meron siyang ginagawa. Busy siya, nagsusulat siya sa isang column. May mga pagkakataon nga na busy siya sa mga gawain niya. Hindi lang syempre sa mga trabaho. Syempre siguro pati sa bahay. At personal niya mga gawain, mga errands niya. Ngayon, yun yung mga pagkakataon na nagre-reach out daw si Sharon at sinadya na niya na wag na niya munang kausapin. So,
ibig sabihin nito, at least doon napatunayan na timeline yung mali. Siguro. Kasi 2021 pandemic nga naman. Probably 2022 yon. Siguro, alam mo yun, lapse of judgment lang siguro yun. Pero at least inamin niya na nag-reach out nga. Yes. Diba? Ngayon, Mare, kapag Okay. nagsampa ka ng cyber libel, hahanapin yung isang probable cause na which is yung yung ginagawa mo to dahil may lihim kang galit. Oo. Pero ang sabi ni Nanay Christy ay mariin itong itinanggi ni Nanay Christy na meron siyang galit dito kay megastar Sharon Cuneta. Alam mo kung bakit? So meron nga. Mariin niya ngang itinanggi na may galit siya kay megastar akala ko. Sharon Cuneta. Tapos? Kasi nga, itong si megastar Sharon Cuneta ay lagi pa rin naririnig yung pagbati ni Nanay Christy Oo. sa isa nilang programa sa radyo, at yung recorded voice ni megastar Sharon Cuneta naririnig din dun sa So sabi ni Nanay Christy, kung galit ako sa kanya, hindi ko gagawin yon. Yung ipi-play tapos yung mga concerts and movies ni megastar Sharon Cuneta pinopromote naman ni nila. Nanay Christy. Yun nga lang, Mare, ang sabi ni Nanay Christy, may pag-amin si Nanay Christy, totoo daw. Na parang hindi siya natuwa nung tumakbo itong si Senator Kiko. Ayan, former Senator Kiko Pangilinan sa Senado. Pagka-vice-presidente. Noong nagsabay sila ng pagtakbo ni Tito Soto. Oo nga, 'di ba? Diba? Actually nagkagalit-galit din, parang nagkatampu-tampuhan din sila, 'di ba? Oo, aminado si Nanay Christy na hindi siya natuwa doon, pero hindi daw 'yun sapat na dahilan para magkaroon siya ng galit kay Ate Shawi. Ngayon, Mari, eto pa. Itinanggi din at parang kinokontra din ni Nanay Christy yung sinabi ni megastar na dahil daw kay Nanay Christy naaapektuhan na daw yung mga anak niya, anak ni megastar, at itinigil na daw nila yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa internet. Kasi nga parang naapektuhan daw sila sa mga naririnig nila mula kay Nanay Christy. Pero kinontra yan ni Nanay Christy. Ano daw? Sabi niya, bakit ako ang sisisihin nyo? Ikaw itong palapos. Parang ganon. Si megastar, kasi 'di ba, alam mo naman si megastar, ang mga hinaing niya sa buhay. Minsan nga, naalala natin, Mare, di ba? Yung tawang-tawa tayo, yung napugot si former Senator Kiko. Isa yun sa mga ginamit ni Nanay Christy sa kanyang paghahayag na dahilan kung bakit meron silang mga nahuhugot na balita. At sabi nga ni Nanay Christy, binubusog mo kami ng impormasyon dahil sa mga post mo. So, eto mga netizen naman, hindi na naman mga nakapagtimpe. Kasi ang chika nila, Mare, bakit parang victim blamer ang Christy Fermin? Bakit parang isinisisi mo pa kay megastar yung pagbibigay nyo ng mga opinion nyo na hindi patok sa kanyang so panlasa? in short, parang nangyayari ulit yung sa scenario ni Bea Alonzo. Parang. So laging ganon. Kumbaga laging ibinabato niya pabalik doon sa mga biktima. Kasi di ba kay Bea naman, sinabi niya, di ba, minsan sa buhay namin pinagtanggol ka namin, pinagtatanggol keme. Tapos ito naman ngayon kay Mega naman ganito naman. Binansagan ng mga netizen na yung ginagawa daw ni Nanay Christy ay soft panunumbat. Yung may mga ganong aspeto. So ibig sabihin nagbibilang na naman to. Ganon ba yun? Pero itinanggi ni Nanay Christy na siya ay nanunumbat, Mare. Kumbaga parang pinapaalala lang niya at gina-justify lang niya daw, Mare, na wala akong galit sa'yo. Kung Di ba meron parang parehas lang yun? Yung paalala tsaka yung... Yun nga. Kasi ba parang i-remind mo, 'di ba parang kunyari sa iyo, 'di ba sasabihin ko, hello, 'di ba naalala? Minsan may nagawa ako sa yung ganito. Naalala mo ba yung ganito? Kahit kunwari 'di ba ngayon nagtatala ka to. Alam mo ba, naalala mo ba 'yon nung alam mo yun, sinabay kita? Mga ganon. 'Di ba yung mga ganon? Panunumbat na 'yon. 'Di ba? Hindi naman totally sige panunumbat. Pangongonsensya. Maybe ang parang gusto ni Nanay Christy at ipaalala. Siguro, yun gusto niyang ipaalala. Kasi unang-una, sa kanya na rin, sa statement na rin niya nang galing, di ba, Mare? Tinatawagan siya lang yung hindi sumasagot. So, nagkaroon ng chance sana. So, kung nasagot yung tawag na yun, wala tayong pinag-uusapan siguro ngayon. Kasi nga may ginagawa daw siya. Kasi di ba, para naklaro. Kasi, Mare, doon naman sa aspeto na may mga nandun na tayo, na nirespeto yung time. Kaya lang, di ba kasi,
Kasi kung yung artista na yung tatawag sa'yo at yung impormasyon naman na kailangan mo sa trabaho na sinasabi natin, hindi mo ba sasagutin yun? Sa bagay, may point naman yun. Diba yung mga ganong aspeto? Kasi baka may gustong klaruhin. Baka kasi ng mga panahon na ikaw ay busy, diba? Gumaga, binabalanse lang natin ha. I'm not taking sides. At saka hindi natin alam kung ano talagang ginagawa ni Nanay Christy. Baka naman may hawak siyang pinggan nung araw na yon. Oo, okay, baka nagluluto na hindi maiwan. Nagsisibak ng kahoy. Uy, ano yun? Bawal ba lumabas ng mga panahon na yon? Paano siya magsisibak ng kahoy? Bakit wala siyang backyard? Hindi bawal nga lumabas not unless may quarantine pa siya noon. Di dun siya sa kusina nagsibak ng kahoy. Ano yung sinibak niyang kahoy, yung dingding? Gano'n? Isang branch ng ng red tree. Haligin ng bahay nila. Charot lang. Hoy, hindi ikaw yung artista na binabato yung bintana nila tapos sa tawag ng mga pulis or guard Pero yun na nga, as in, kidding aside, diba? Andun na kasi yung aspeto Gaya ng sinasabi niya nga, trabaho natin bilang mamamahayag is yung ibigay yung mga impormasyon na kailangan malaman ng publiko. Siyempre sila bilang public figure. Kaya lang nandoon na kasi yung timing na ikaw ay tinawagan, which is nanggaling sa kanya, di ba? Sa statement niya, tinawagan ka. Pero ikaw yung hindi sumagot pabalik. Pero ngayon kaya Mare, kapag tinawagan kaya siya ni Megastar Mare, sasagutin na kaya siya? Niya? Kasi may reklamo na Mare. Probably mag-uusap yan sa korte na, 'di ba? Kasi kung sana yung mga panahon na yun, nasagot yung tawag, siguro nagkaklaruhan na kung ano man yung matagal ng hidwaan na meron. Alam mo Mari, ito pa yung iniisip ko. Di ba alam natin na parang may tampuhan nga ang mag-inang Sharon Cuneta at saka Casey Concepcion. Tapos si Casey Concepcion, good siya kay Nanay Christy. Tapos si Megastar parang hindi. Ang iniisip ko, paano pag nagkabati yung mag-ina so maiiwan si Nanay Christy sa gitna? Hindi, kasi kahit ba sabihin mo mag-away yung mag-ina, mag-away yung mag-tsahin, kung pamilya pa din. Actually. Diba? Huwag natin kakalimutan that blood is thicker than water. Diba? At saka, Mari, ang alam ko ito kung tama lang naman ako ng pagkakaalala, ang alam ko si Tito Sen, na pangalawang ama-amahan nitong Megastar Sharon Cuneta, ay pinsan ni Nanay Christy. Talaga ba? Ayan ang pagkakaalala ko. Parang malayo ka mag-anak ata. Ayan. Parang wala naman nabanggit sa atin. Parang wala naman nabanggit no si Charlala nung nag-meeting tayo. Alam naman tanong natin. Pero meron ako naaalala ganyan. May lumabas na information na may ganyan. May mga nabanggit. Charot, wala. Ayan so much information from an informative and manipulative person. Ay, hindi ako manipulative, sorry. Kokoreking ko yan. Kasi pag minamanipulate ang isang tao, ibig sabihin, laging mali ka. Hindi? Talaga hindi. Kailan? Audience? Kailan? kahit naman tama ako doon? Hindi, kasi yun ang based sa understanding natin. Diba? Welcome to Baklitas Debate. Yes. Podcast na po ito, hindi na po chikahan. Pero balik tayo kay Megastar Sharon Cuneta. Alam mo dito sa usapin, nitong si Nanay Christy at saka nitong si Megastar Sharon Cuneta, feeling ko lalamlam itong mainit na sigalot sa pagitan nila kung papagit na si Tita Helen Gamboa at saka si Tito Sen. Hindi, actually kahit hindi naman siguro Mare si Tito Sen o at saka si Helen Gamboa. Kasi kung talagang maayos sila na nag-uusap ni Casey Concepcion at alam naman din ni Nanay na ina yun ni Casey, doon pa lang sana is nung pinatigil na siya to stop it, alam naman niya bakit siya pinatitigil ni Casey. It involves her mom. Yung problema nila. May mga kamag-anak pa daw ngang may involve kung sakaling tinuloy-tuloy. Kasi nga na to stop it na lang. Kasi kung from there pa lang, sana nagkaroon na lang ng, sige Case, baka po pwedeng ganito na lang din. Kasi since silang dalawa yung nag-uusap probably may mga ganong instances naman siguro sinasabi, hindi natin alam, Pero giving her the benefit of the doubt, malamang kaya nga siya din pinatigil kasi para hindi lumalat, hindi umabot sa ganito. Kaya lang siguro it's too late yung warning ni Casey kasi parang right after noon nagsampa na ng kaso yung mag-asawa. Mahalos magkasunod nga na. Diba? Actually sabi nga ni Nanay Christy, gulat na gulat daw siya nung kinasuhan daw siya ni Megastar Sharon Cuneta. Kasi of all isa pa. Tapos dumaan si Boss Vic. Ganon. Gulat ka, no? Tapos pumuti yung akla.
Tapos sabi ni ni Nanay Christy, of all the people daw, si Megastar daw yung inaasahan niya na pinakahuli na magdidemanda sa kanya kasi hindi niya talaga inaasahan na itong si Megastar ay ididemanda siya. Oo, kasi 'di ba nanggaling na din mismo kay Mega yan nung ini-interview nga siya, 'di ba? Nasabi niya for the longest time, for the 46 years na nasa showbiz na siya, ilang dekada na may mga instances na pwede siya magdemanda kaya lang pinagbibigyan. Hinahayaan niya. Pero siguro ito, hindi rin natin alam kung ano talagang basihan, 'di ba? Kasi inelaborate na ba niya kung natanggap na nila yung reklamo? Hindi nila binanggit. Hindi nila pero binanggit. Feeling ko nabasa na nila kasi may mga detalye may mga na citation sila. na siya. 'Di ba? Well, malalaman pa rin naman natin yan in full detail, 'di ba? Siguro it's a matter of miscommunication lang. Yun lang naman din yun Gaya ng sinabi natin kanina na sa parte ni Nanay may pag-amin na talagang totoong nag-reach out si Mega. Correct. But she refused it. 'Di ba? Ni-reject niya. Because she's busy daw. Oo, busy. Hindi natin alam kung ano. Baka kasi, 'di ba, yung mga panahon din dahil pandemya, baka nandun siya sa vaccination Sabi pa nga niya site. doon, 'di ba nga sabi niya wala daw respeto minsan si Megastar Sharon Cuneta sa oras ng iba. Si Nanay Christy daw, siya daw yung klase ng tao na hindi naman siya milyonaryo o bilyonaryo kagaya daw ni Sharon na kailangan daw niyang maghanap buhay. So parang ginamit niya doon yung pagiging niya, maralitang Pilipino na kailangang kumayod araw-araw. May jeep na erap na din siya, gano'n. Charot. Ano yun? Sobrang busy na mamasada. Konduktora po kayo. Chika-chika lang. Char-char lang. Diba? Hindi mga ganong aspeto. Mapapanindigan mo ba yun? Ganon. Konduktora. Hindi. Kasi si Nanay Christy ay parang konduktora. Hindi siya napapatumba. Tama. Ng kahit sino. Hindi basta-basta natutumba. Sabi nga ni Nanay Christy, di ba marami na siyang pinagdaan ng ganyan. Ay talaga? Oo, mga libe-libelo. Part yan ng niya, ng kanyang trabaho sanay daw. naman na sila, di ba? Kumbaga parang ilang dekada na rin siya sa industriya, di ba? Nalagpasan nga niya yung lahat Pero Mari, yung mga ganito, di ba nabanggit mo na nakaraan sa pag-uusapan natin, may kulong yan. Correct, di ba? Kung mapapatunayan guilty. Pero diba? kung hindi, wale naman. Wale. But anyway, OT na tayo, Mare. Tama, diba? Na nakakaloka. But anyways, maraming salamat. Papakantabayanan pa rin natin sa mga susunod na mga araw. Yan, kung ano man ang mangyayari ang progress dito sa, alam mo yon, sa pagitang gulo ni na Christy Fermin, Megastar Sharon Cuneta. Kung maayos ba ito? Sana maayos. Diba? Hangad namin ang ikabubuti ng bawat isa. Maayos yan kasi mananaig lagi ang kabutihan. Tama, diba? Tapos darating si Panday, gaganunin ganun. Kasama si Pedro Peduco. Tsaka si Darna. Ay, hindi, wala si Darna pa. hindi na lumipad. Nagpapahinga pa Hindi na nakalipad, Dev. Masyado kasi malaki yung batong ni Luno. May racket daw out of town. Na-pack up. Bye-bye. Anyway, so much to our chikan. Muli po ako si Kapitana Sisa. Ano ko naman ang yung Tita Cora? And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.